Isang bata ang nasawi sa sunog sa isang residential commercial area sa Barangay Namayan sa Mandaluyong. May ulat on the spot si Bernadette Reyes. Bernadette? Connie, isang buhay na naman ang nawala dahil sa sunog ngayong Fire Prevention Month. Pasado alas 6 kaninang umaga na magkaroon ng sunog dito sa Maya, JP Rizal, Barangay Namayan sa Mandaluyong City. Kabilang sa mga nasunog ang isang litsunan, isang warehouse at junk shop. Sa kasawiang palad, isang batang lalaki ang namatay sa sunog. Natagpuan siya sa barracks ng mga trabahador. Ayon kay Fire Senior Inspector Brian J. Asidre Pilula, ang Chief Operation ng Mandaluyong City Fire Station, inaalam pa ang sanhi na apoy. Hindi pa rin fire out ang sunog at mabilis kumalat dahil sa may mga karton at iba pang light materials sa mga nasusunog na istruktura. Paalala ng BFP, siguraduhin nasa maayos at pasok sa standards ang electrical connections. Siguraduhin din na huwag pabayaan ang mga niluto at sinaing. Base sa tala ng BFP Mandaluyong, 5 na ang naitalang sunog dito sa lungsod ngayong Fire Prevention Month at ang karaniwang dahilan daw ay may kinalaman sa problema sa electrical connections. Connie, kanina ay nailabas na ang labi ng batang lalaki na 3 taong gulang at pinuntahan na rin siya ng kanyang ama. Ayon sa impormasyon na nakuha natin mula sa Bureau of Fire Protection ay nagtatrabaho sa litsunan ng kanyang ama na mangyari ang sunog at sinubukan pa sanang isalba ang kanyang anak pero sadyang malaki na ang sunog kanina. Connie? Maraming salamat, Bernadette Reyes. Sa mga dumaraan pa norte sa North Luzon Expressway, wala po muna kayong babayarang toll mula Balintawak hanggang May Kawayan, Bulacan. Ayon sa NLEX Corporation, epektibo yan simula mamayang tanghali hanggang hindi pa tuluyang nabubuksan ang 4 na lanes sa ilalim ng Marilao Interchange Bridge. Biyernes nang iutos ng Department of Transportation sa NLEX Corporation na itigil muna ang paniningil ng toll sa mga apektado ng pagkukumpuni na nagdudulot ng matinding trapiko. Sa ngayon, patuloy na kinukumpuni ang Marilao Interchange Bridge na nabangga ng isang truck nitong March 19. Sa latest update ng NLEX, 3 lane ang nadaraanan sa may Marilao Interchange northbound. Ito ang GMA Regional TV News. Mainit na balita hatid ng GMA Regional TV. Isang babaeng tumatawid ang nabangga ng isang tricycle sa Lubao, Pampanga. Chris, kamusta na ang biktima? Connie, nasawi ang babaeng biktima dahil sa tindi ng tinamong sugat. Sa CCTV video, kita ang pagtawid ng biktima at kanyang anak sa kalsada na sakop ng Barangay Lourdes. Pagdating sa gitna, hinayaan na niyang tuluyang makatawid ang anak at siya naman ang nagtangkang bumalik sa pinanggalingan. Doon na siya nabundol ng paparating na tricycle. Dinala ang biktima sa pinakamalapit na ospital pero pumanaw rin. Nasa kustodiya na ngayon ng pulisya ang driver ng tricycle na maharap sa karampatang reklamo. Sabi ng driver sa pulisya, hindi niya namalayang umatras at bumalik ang biktima kaya hindi siya nakaiwas. Sinusubukan ng GMA Regional TV na makuha na ng pahayag ang kaanak ng biktima. Mabibilis na balita tayo sa Luzon. Sugatan ng 6 na tao sa karambola ng bus, van at truck sa Barangay Progreso sa Gumaca, Quezon. Ayon sa mga pulis, galing sa pababang bahagi ng kalsada ang truck nang masalpok nito ang kasalubong na van. Nahagip din ng truck ang nakahintong bus bago tuluyang bumaligtad sa kalsada. Dinala sa ospital ang mga sugatan. Patuloy pa ang investigasyon ng mga otoridad. Isa naman ang kumpirmadong nasawi matapos magkarambola ang hindi bababa sa 9 na sasakyan sa Sitio Badiwan sa Tuba, Benguet. Ayon sa Tuba Police at Tuba MDRRMO, isang truck ang unang nakabangga at nadamay ang ilang motorsiklo, kotse, SUV at pick-up. Dinala sa ospital ang mga sugatan. Iniimbestigahan pa ang sanhi ng disgrasya. Patay sa engkwentro ang isang tulak umuno ng iligal na droga na matagal nang binabantayan ng mga otoridad. Sugatan naman ng isang pulis habang 4 na iba pang suspect ang naaresto. Balita hatid ni EJ Gomez. Sa maliit na bahay na ito sa Barangay San Andres, Cainta, Rizal, na corner ng mga pulis ang isang matagal na nilang target na tulak umano ng ilegal na droga sa lalawigan. Ang suspect na si alias Dither nanlaban pa raw sa mga operatiba sa ikinasang buy-bust operation ng pulisya. Nung nalaman niya
binaril niya agad itong pulis natin, tinamaan sa katawan itong ating pulis. Itong isang backup ay binaril niya rin, ngunit hindi niya tinamaan. So nagkaroon sila ng exchange of fire doon sa laban sa suspect. Yung loaded na isang magazine ng 45 niya ay naubos yun, naiputok niya lahat yun. Bakas sa pader ang mga tama ng bala mula sa engkwentro. Buhay ba? Negative na po. Wala na? Wala na. Patay na? Dead on the spot ang suspect. Isinugod sa ospital ang pulis na nabaril ng suspect. Nagpapagaling ang pulis sa ospital. Pero nasan yung tama? Sa likod, sa tagiliran. Tugo sa likod. Tumago sa likod? Ayun. Ito pong ating intel operative, tinamaan po sa kanyang kanang bahagi ng kanyang katawan na kung saan ay na-damage po ang kanyang kidney. So dito pong ating police ay tinanggalan po ng kidney sa pagkakabaril ng suspect at saka yung kanyang atay. Na-recover sa crime scene ang baril na ginamit ni alias Dither. Gayon din ang mahigit 28 grams ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng mahigit 191,000 pesos. Arestado rin ang 4 na iba pang kasama ng target sa pagtutulak ng illegal na droga. Eksakto naman po na mayroon pong 4 dun sa loob ng maliit na bahay na yon na ongoing pot session po sila. Depensa ng 3, gumagamit lang sila ng illegal na droga at di nagtutulak. Ayon naman sa babaeng nahuli, nadamay lang siya. Nagamit lang po. Gumagamit lang po, ma'am. Gumagamit lang po. Nadamay lang po. Wala po akong alam dun eh. Nagkakabarilan na po eh. Sa records ng pulisya, dati nang nakulong si alias Dither dahil sa droga. Ang kanya mga parokyano ay galing dito sa Cainta, Taytay at Antipolo. At talagang itong suspect na ito ay armed and dangerous po talaga yan. Lagi siyang may dalang baril. Napag-alamang ding may arrest warrant pa laban sa kanya para sa kasong frustrated homicide na inilabas ng korte ng Pasig City. Ang 4 na arestadong suspect nahaharap naman sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. EJ Gomez, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Sinusubukan ng GMA Integrated News na hinga ng pahayag ang kaanak ng napatay na suspect. Sa mga bibili po ng manok at itlog, maghanda ng ekstrang budget dahil tumaas po ang presyo ng mga yan sa ilang pamilihan. Sa Trabaho Market sa Maynila, 210 pesos kada kilo ang whole chicken, habang 220 pesos naman sa choice cuts o mga parte ng manok. Bahagyang mas mahal sa Kamuning Market sa Quezon City na 220 pesos ang kada kilo ng whole chicken at 240 pesos naman ang choice cuts. Ayon sa ilang nagtitinda, hindi pa nila kayang magbaba ng presyo dahil mahal din ang benta sa kanila ng kanilang supplier. Sa latest monitoring ng Department of Agriculture sa iba pang pamilihan sa Metro Manila, may ilang nagbebenta ng manok hanggang 250 pesos ang kada kilo. Sa itlog naman, 6 hanggang 7 pesos ang kada piraso ng Peewee egg. 8 pesos and 50 centavos hanggang 11 pesos kada piraso naman ang jumbo size. Buena manong chika ngayong Lunes mga mare at pare. Ni-reveal na kagabi sa Pinoy Big Brother Celebrity Collab Edition ang first set ng duo nominees. Ang duo na unang nominado ngayong linggo, sina Ralph and Michael, AC and Ashley, Will and River. Sina Ralph and Michael, Ashley and AC at Will and River ang mga duo na nanganganib na mapalabas ng bahay ni Kuya ngayong linggo. Sa first nomination night, ipinaliwanag ni Big Brother ang bagong proseso ng nominasyon. 3 points at 1 point ang pwedeng ibigay sa magkaduo. Kaya naman mga kapuso at kapamilya, nasa inyong kamay ang power to save kung sinong duo ang nais nyo pang magstay sa bahay ni Kuya. Samantala, inabangan din ng viewers ang pagpasok ni Gabby Garcia na host ng programa sa bahay ni Kuya. She is one of the brightest Kapuso stars. Ang host at actress na ito magdadagdag sa bahay ni Kuya. At ngayon ay talagang it is her time para humanap sa mga hamon ni Kuya. Hello mga kapuso. Gutom pa ako! Wala akong kakaining weekly budget!
Si Gabby ang newest house guest ni Kuya. Para sa kanyang unang task, tinikman ni Gabby ang dishes na inihanda ng housemates. Kaabang-abang ang mga susunod pang task ni Gabby sa loob ng bahay ni Kuya. Panoorin sa GMA ang PBB Celebrity Collab Edition 10 p.m. tuwing weekdays at 6:15 p.m. naman kapag weekends.